Kung saklaw ng sabpina, yung tinatawag nating panahon bago maging vice presidente si VP Sara, may batayang legal po ba yun? Ang ruling ni Senator Chis Escudero, nag-cite siya ng batas. I think that's the SALN law, if I am not mistaken, na sinasabing para tingnan ang mga unexplained wealth o yaman ng mga public officers ay pwedeng tingnan simula't simula silang the first time na nag-file sila ng SALN. So makikita para makita daw yung parang history ng paglobo ng mga ari-arian. Kaya may legal basis po siyang sinight, kaya sa tingin ko fair naman yung ruling na yun. Alright. Pero ang hirap lang kasi, 'di ba, parang mahirap kasi sa mga tao na umintindi o kaya Yes. tumanggap na sabi niyo impeachment nung time ng confidential funds lang. Confidential funds lang ang kanyang kumbaga ang corruption niya ay base lang sa confidential funds na ilang 100 million. Apo. Nung confidential funds niya, yun yung secretary siya ng DepEd o vice president siya. Bakit naman yung simula pa mayor, kailangan pang tingnan yan? Relevant ba yan? Yan yung objection ni Attorney Poa na hindi naman yan relevant. Ang relevance kasi, argumento din yan sa fairness Sa, 'di ba, fairness na Yes. fair ba yan na sabi nyo ang confidential funds ang target nyo dito na yan yung kanyang na binulsa niya yan. Yan ang graft and corruption nyo na base. Yan ang basihan nyo sa impeachment, graft and corruption. Tapos ngayon sasabihin may allegation na naman kayo sa articles of impeachment ng unexplained wealth. Apo. So, magkaiba po yung confidential fund tsaka unexplained wealth nila na mga akusasyon. At sinabi ni Attorney Poa na wala naman yan sa complaints, nung original na complaint. Tapos sinabi na lang ng House Committee ang itong mga bank records na hindi specified, hindi nakalagay. Ano ba talagang bank records ang specified mo? Anong petsa, anong period, ganyan. Ang sinabi, lahat ng bank records. Pero hindi rin pinayagan ni Senator Escudero na yung law office, pati law office bank accounts ni Attorney Manscarpio ay buksan. Kasi iba naman po yun. Meron po naman yung ibang entity naman yung law office. Hindi naman kasama doon si VP Sara sa law office ni Manscarpio. At saka wala naman po aligasyon na nagtago siya ng pera doon sa kanyang law office. Tsaka po yun may confidentiality po yun na talagang laging ina-uphold ng Supreme Court yung confidentiality ng client lawyer relationship. Kasama na po doon yung mga bayad ng mga kliyente sa kanilang law office. Pero ang tingnan po natin yung sa huling-huli, sinabi ni Senator Escudero na may kapangyarihan ang impeachment court na mag-subpoena, mag-require ng AMLA AMLC records. Di ba nandun sa ALMC records yung bank records niya di ba? Yes, Iba yung tax records, Ito bank records. Ang sinasabi niya, dahil mag-asawa sila ni Attorney Manscarpio at si VP Sara, ang kanilang ari-arian ay common o kaya community. Kumbaga, kaya hindi pwedeng hindi kasali yung nasa pangalan na mga sa bangko na may pangalan si Attorney Manscarpio. Yun ang sinasabi kasi under the family code, nung nagpakasal sila under the family code, ay share lahat. kung wala po kayong kasulatan, lahat po yan community. Lahat ng dinala nyo sa inyong
mga pag-aari ng araw ng kasal na yon ay community. Ibig sabihin, dalawa kayo may-ari, Opo. 50-50. At lahat ng na-earn ninyo during the marriage ay community. Yes. Isang buo, kumbaga, tawag dyan. So, kaya nag-ruling siya. Yun ang basis ng ruling niya na hindi exempted si Attorney Man Scarpio sa pagsusuri sa bank records niya dahil community property sila ni VP BP Sara. Sara. Oo. Oh. Pero yun namang ruling niya na nagustuhan ko, yung pero yung ALMC hindi pwedeng dumiretso kayo basta lang kayong magpadala dito ng records, hindi. Pupunta muna kayo sa presiding officer, sabi niya. Pupunta muna kayo sa amin kasi ad abundante cautelam, sabi niya, with caution. Punta muna kayo sa akin, dalhin nyo dito ang papeles, ang mga records, titingnan ko, tapos yung abogado sa defense, abogado sa prosecution, ay magtitingin din at kumbaga ay Kakasundo. hindi ano sila kung alin diyan magsisirok sila. Di ba? Pwedeng okay. maglilista sila, sisirok sila para yun ang tinatawag sa fairness ng rules na lahat ng ebidensya naman ng prosecution ay available o nakita naman ng depensa para bigyan sila ng pagkakataon na mag-prepare naman ng kanilang ebidensya. Oo. Paano ba ang pera ay nagiging hahagip or nagiging sangkot dun sa anti-money laundering? Ang sinasabi kasi nila na yung amounts of money, kumbaga kung may may allegation sila ng graft and corruption dito kay BP Sara, ay nandun ang mga bank accounts pwedeng buksan ng anti-money laundering. Kasi sa anti-money laundering law, ang graft and corruption ay pwede po nilang buksan doon. Pwede nga silang mag-freeze ng assets, hindi ba? Hindi lamang terrorism o kaya trafficking, ganyan. Pag itong impeachment, nag-allege po ng graft and corruption, which is a ground under the Constitution to impeach, pwede pong buksan o suriin ng Anti-Money Laundering Council ang mga bank accounts. Yan po ang kanilang pagkoconnect ng ALMC sa bank accounts. Kasi yes. Iba yung tax records Kasi Yes, yung tax records, sinasabi confidential yun. Presidente lamang makakapag-order ng inspection noon. So yun yung pinabalik ni Senator Escudero sa BIR. So ang pinag-usapan dito sa ruling niya ay bank records. Ni Mans Carpio at bank records na sabay sila. Diba? Kasi ang mga bank records nila, common So ang argument ng prosecution, bakit naman isasali niyo si Attorney Man Scarpio dyan? Private person naman siya. Hindi naman siya kasali dito. Ay sinasabi ni Senator Escudero, kasi nga, may community property sila. Ayun, okay. Mag-asawa kasi. Pero kasama ba rito yung dollar account? Kung commercial dollar account, kasama rito sa Hindi. Sinabi ni Chis Escudero, ni Senator Escudero na doon naman din sa SALN na law, yung SALN law, yes. Di ba? Opo. Hindi naman po SALN law ba yun o may batas siyang sinayti na hindi kasama ang dollar accounts. Okay. Di ba sa SALN meron kang peso account tsaka dollar account? Di ba may ganun ka sa SALN? Kasi yes. may ganun ako I had to declare. Kahit ba $2,000 lang yan, ilalagay mo talaga yan. Kasi kasama yan sa net assets mo Di ba? Kung bibilangin talaga yung assets mo, kasama na yung cash in the bank, minus yung liabilities mo, yung mga binabayaran mo sa bangko every month. Di ba? Kanya, nag-utang ka ng kotse, utang ka ng bahay. Di ba? Nangutang ka ng jewelry, ganun. Ilalagay yun as liabilities. Ima-minus yan sa assets mo, nagiging net worth. Yun. Sinabi niya na hindi kasali ang dollar account. So, klaro tayo dyan? Klaro.
peso accounts lang po, pero kasama po yung mga bank accounts nilang mag-asawa. Dahil sila sa family code ay under community property po ang kanilang mga bank account at mga assets ay community nilang dalawa. So, attorney, medyo kapos tayo ng oras pero huling katanungan na lang. Dahil nabuksan na at nabuksan na. May subpoena na. Ano ang aasahan po natin ngayon sa impeachment court patungkol sa usaping ito? Ang gusto ko po sanang makita na yung sinasabi ni Attorney Poa, shotgun naman ito Masyado namang fishing expedition ito. Yes, Hindi fishing na sinasabi expedition. alin dyan eh. Lahat ba? Lahat? Kaya lang yung ruling ni Senator Escudero is lahat, pati yung bank accounts niya nung mayor pa siya. Sinabi ni Chis Escudero. Pero again, dapat maisip din naman ng mga senator judges ng mga relevance niyan. Kasi naman pag kunyari sinabi pumasok itong amount of transactions, inad nila na let's say 10 years, umabot ng billion, di ba? Pero yung lumabas po, dapat bilangin din nila yon para makita nila yung neto. Kasi kung sinasabi nila na ang kabuuan ay naging billion-billion, kasi kabuuan ng transactions yun, yung in and out, yun ang sinasabi nila, na in and out, naging billion. Sa akin, kung may pumasok na magkanong hundreds millions, tapos may lumabas din ng ilang hundreds of millions, yung neto lang noon, ang wealth niya, kumbaga. Lalo na pag na-explain naman na yung paglabas noon, binili niya ng property. Okay? So, yung cash in bank niya, naging asset. O kaya yung cash in bank niya ay naging tuition fee ng mga anak niya. O kaya, hospitalization, out of pocket. Alam mo, pag may marami kang anak, marami yung gastos na hindi naman nabibilang natin pag tayo may mga anak, di ba? Yes. Tuition lang ang nabibilang mo dyan, tsaka allowance. Pero lalo na pag mga anak mo magkasakit, ganyan, di mo naman... Isasama yun. Tinatanggol niyo pa ba resibo ng ospital? Parang hindi. Lalo na pag ang resibo ay 19 kupong-kopong pa. Di ba? Nung mayor ako, 1986. Kung titingnan nila yung salin ko, nako, ay mag-isa lang naman ako noon Makapurado na yung mga naka-imprinta doon. Oo, hindi naman natin tinatago yun. Ma-hospital ka ng ilang 10 years ago, hindi mo na tinatago yun. Diba? Siyempre, kinuha mo yun sa cash mo in the bank. Ganyan. So, ang sinabi ni Senator Escudero, ad cautelam, with caution, yung MLC, ihatid yung record sa kanya with the responsible officer, titingnan niya, tapos ang mga abogado will have an equal, fair opportunity to check the records para makaprepare po sila sa kanilang trial.